nangyayari sa California. Marami ng mga bahay ng mga rich and famous. Og, and meron kasi akong tatlong kapatid na sa US. Kapatid kong pangalan sa New York. Sabi niya, ah, kung sa California, masyadong ito. Kaya marami hindi nakapag-renew, hindi na-renew. Ladong isang kilalang artista na basa ko to. Sabi niya, 1 month ago, i-renew ng insurance niya yung policy niya. Kaya wala sila matatanggap. And it's so unfortunate, no? Dahil marami diyan, pawis din, hirap, at din, wala na lamang. At isa sa bahay na nasunugan diyan, si Paris Hilton, Mel Gibson, at marami pang iba. Pag-uusapan natin ngayon ay it's about fire, at fire na nakakasira. So, nakakabuo ng buhay, at nakakabuo rin ng buhay ng iba at pamilya. Kaya, kapaganda, napakinggan yan mabuti, napakaganda na ma-realize natin kung ano pang kinakailangan gawin natin para maging compliant tayo sa challenge this. Maging extraordinary you. Alam niyo yung team na yan, yung basta nilang pulpot. Nag-usapan yan many years ago ng mga leaders, nagbotohan. So, 4 years ago, nabuo na yun. Ngayon. Kaya, makakabuti sa ating lahat, i-adapt natin yung challenge na yun sa ating. Lalo kung wala, for many years, wala ka nakitang changes, walang growth, walang victory, kasagutan para sa'yo. Manalangin tayo, dakilang Diyos na buhay, lubos kami nagpapasalamat na sa biyaya mo, kami na makarating po sa palambahan na ito. Eh Lord, naghahanap ka ng mga tao na totoong sasamba sa iyo. Salamat, naisip mo kami. Maring meron ka nakita sa amin na hindi na nakitang iba. Dahil kung magpuri kami, galing po sa puso. Lord, gamitin mo itong message na to for everyone. Mamulat ang makaisipan kung anong pa kinakalang gawin para 2025, a different year, dahil sa mga maraming taon na dumaan sa aming buhay. And because sa mga decision na yun, magawa, para bang nauulit lang parati, taon-taon, kagandang bagay. God, speak to us. I pray, Lord, na may apply ng bawat isa, karinig nito, kalang life, papayo ng turo. Sanctify mong kaisipan ng bawat isa, alisin mong mga bagay, maaaring magkaroon silang negative reaction, malag. Lord God, may appreciate way. Dalhin sa isang level wherein things na hindi namin nararanasan noon, mararanasan namin dahil sa iyo. God, kung meron po nangangailangan ng kapatawaran sa kasalanan at kung tayo taos puso magsisisi mo sa mga nangangailangan ng kagalingan, ipagkaloob mo. Meron mga tampuhan ay kung meron po nawasak, Panginoon. Bless this message, bless the hearers, bless this servant, Lord. I pray in Jesus. And mula sa Acts 28, verses 2 hanggang verse 5, the islanders showed us unusual kindness. They built a fire and welcomed us
Paul because it was raining. And kung titignan natin yung background to, ang pagkakilala sa mga native doon sa lugar na yon ay makain ng tao sa diet nila. Kaya pag nakita noon yung mga itsura nyo, talagang manamnam na manamnam ang dating. So Paul gathered a pile of brushwood. And gusto ko maintindihan nyo ito, no? Before nag-gather si Paul ng brushwood, merong nag-umpisa na ng apoy. At magsabing, may nag-umpisa ng apoy. Kumbaga, ang ginawa lang ni Paul ay ng gatong. Anong katabi mo? Nanggagatong ka ba? O masaya ka na mayroong parating gumagawa ng apoy para sa'yo? Kasi mahalaga ito, no? Mahalaga. So meron nag-umpisa, but hindi hinayaan ni Paul na gano'n na lamang. So ni Paul, natuloy-tuloy yung apoy. Sabi mo katabi mo, gusto ni Paul tuloy-tuloy yung apoy. So Paul gathered a pile of brushwood and as he put it on the fire, may viper. Kaming viper, makamandag ito. Aling isipin mo, no? Pero medyo magaling umaning isip. Ang gatong lang ako, nagdagdag lang ako ng kahoy. Ahas pang lalabas. Sa susunod, hindi na ako maglalagay ng kahoy. Pero mga ganun mga kapatid. Kunting problema lang, kunting pagsubok, umaayaw na. Lord, nagsisikap na nga magbagong buhay, bakit nangyari pa ito? So, ganun nangyari kay Paul. Napaganda ng intention niya, na ayaw niya yung effort ng ibang tao ay masayang lamang. Ano mo yung katabi mo, nang sasayang ka ba ng effort ng iba? Maraming ganyan, di po ba? Nasayang lang yung effort, yung pagmamalasakit, tao towards you. But then, despite yung good intention ni Paul, ahas. Nagtrabaho ng ahas yan. Okay, driven out by the heat. So, ang nagpalabas ng ahas ay ano? Init ng apoy. Okay, mahalaga yan, Brother Jess, no? Huwag niyo kakalimutan. No? Ang nagpalabas ng ahas ay ano? Apoy. So, yung viper na yon, it fastened itself on his hand, verse 4. When the islanders saw the snake hanging from his hand, they said to each other, "This man must be a murderer." Judgmental. Ano mo katabi mo kung judgmental yan? Judgmental. May kasalanan kaagad si Pablo. Masamang tao kaagad si Pablo. Gumagawa na nga mabuti. Masama na kaagad. May kunting pagsubok. May kasalanan na kaagad. Di ba? Meron mga ganon. Ay, may nagawang kasalanan yan. Kaya may pinagdadaanan yan. This man must be a murderer. For though he escaped from the sea, the godless justice has not allowed him to live. Verse 5, but Paul, intindi ni Paul. Sabi mo, intindi ni Paul. Ano yung katabi mo kung matindi yan? But Paul shook the snake off. Lalang. Oh. Marami rito, kapatid, marami sa mga pananambahan, kunting pagsubok lang para bagang katapusan na ng mundo. Sa mga estudyante, hindi lang nabigyan ng baon, gusto ko lang tumigil. Gusto ko lang magpakamatay. Maraming ganyan, di ba? Napagalitan lang ng magulang teacher, ayoko na. Pero kita sa Paul, makamandag na asyon, wala lang, no? Parang ganun lang, no? Pinagpag lang. Sana ganun tayo lahat, no? Ganun sana lahat mga Kristiyano. Pag may pagsubok, ganun lang. Napagalitan ng magulang, ganun lang, di ba? Na-reject lang, ganun lang.
Alam niyo, pagka ganun ka, it means you are growing. You are maturing in faith. At malalim ang pagkakilala mo kay Lord. Alam mo katabi mo kung malalim na. Malalim na ba yung katabi mo? And turuan mo, magganun ka lang. Pag may problema, ganun lang. Di ba? Lahat tayo magganun lang. Pagsubok, ganun lang. Huwag mo masadong dibdibin. Relax ka lang. But Paul shook the snake off into the fire and suffered ill effects. Pwede na kayo umupo. But bago ka umupo, ngitian mo muna katabi mo. Alam niyo, hindi sapat na ikaw ay kumuha ng apoy, mag-build ng fire. To be direct, hindi sapat na nasanibang ka na ng banal na espiritu. Hindi sapat na napuspos ka ng banal na espiritu o tumanggap ng Holy Spirit. Ang pinakamahalaga, kapatid, kung ano yan, kagalakan na sa loob mo. Kung ano yung excitement na sa loob mo. Ano mang problema, anong pagsubok, anong palakit, huwag kang papayag na mawala yan. Kasi trabaho ni Satan yan eh. Aalisin sa iyo yung gana. Aalisin sa iyo yung inspirasyon. Aalisin sa iyo yung determinasyon and persistency. So it's not enough that you have yung gana na yan, yung excitement na yan, Holy Spirit na yan, yung love for God, yung burden for the lost, yung desire mo na to build the kingdom of God. Hindi sapat na magkaroon ka ng ganong pakiramdam o natanggap. Mahalaga, kahit anong mangyari sa life mo, huwag mawawala. Huwag mamamatay yung fire na yan. Sabi mo katabi mo, huwag kang killer ng apoy. Baka may killer ng apoy dyan. Minsan sa pamilya, merong ganyan. Minsan sa magkakaibigan, merong ganyan. Ay, hindi mo talaga kaya yan, wag na lang. But instead na encourage, sige. One step at a time. One step at a time. Makakatapos ka rin. Huwag mo intindihan yung mga nangyayari. Walang baon, diretso lang. Diba? So, maalala natin yung ating nabasa kanina kay Paul na hindi sapat na merong gumawa ng apoy para sa kanila to welcome them. Kasi pagka umulan, mamamatay yon. Diba? Ang laking tulong na nga nagawa ng mga native na tinanggap sila gladly. Despite merong pangit na impression about the natives ng island na yon. Kinakailangan tumulong sila na manatili yung apoy. And that is to gather firewood. But on the act of adding panggatong, meron nga makamandag na ahas dumating para kagatin siya. So, hindi malinaw sa Bible kung meron ba kayo nabasa diyan kung natuklaw siya. But we can safely say, malaking posibilidad. Hindi naman kakapit ang ahas yung para kaibiganin ka. Bahay, magchichikahan, kwentuhan tayo, isda kita. Siyempre, pagkapit diyan, kasi nabulabog siya eh. Yeah, tama, Brother Jess. Kagad yan. So, you can assume na maaaring natuka siya ng makamandag na ahas. But, namatay ba si Paul? No. Wala lang. Pinagpag niya lang. So, ang story na ating nabasa from Acts 28 verses 2 to 5 ay isang napagandang ehemplo na dapat gawin ng lahat ng mga mananampalataya sa Diyos, lalo na yung mga mananampalataya na gusto maging extraordinary. Na hindi sila kontento na ganun lang ang buhay niya.
Parang wala lang. Igaupo lang. Gamasid. Walang contribution sa pag-build ng kingdom of God. Ang tagal na, hindi pa nagkakaisa sa pananampalataya ang pamilya. Matagal na may problema, walang nag-e-effort para maayos ang problema. But meron talaga mga ibang uri ng mga Kristiyano, they want to be different. Ayaw nila maging ordinaryong Kristiyano. Gusto nila maging extraordinary Christian. So itong nabasa natin ay nagtuturo ng tatlong importanteng bagay para manatili ang apoy sa ating buhay. Kaya ang pamagat ng mensahe sa umagang to ay pag-alabin mo ang apoy. Magdaling maggawa ng title, sabi mo, magkaroon ka ng apoy. And pagka may problema, nandiyan pa ba yung apoy? Kaya napaka-importante na pag-aalabin mo. Gagatungan mo. Kung anumang kagustuhan mo, anumang desire mo, anumang plano mo, anumang vision mo, anumang palaginip mo, tandaan mo, parati mo diligan yan, parati mong gagatungan yan ng panggatong para hindi mamatay yung fire. Kasi habang sa mundong ito, may problema. Ang kagandahan lang doon sa mga extraordinary Christian, mas nagtatagumpay sila kaysa sa ordinaryong Christian. So, meron tatlong comparison doon, yung hindi mananampalataya, meron ordinaryong mananampalataya, at meron extraordinaryong mananampalataya. Sa tatlong to, lahat ito habang nasa mundo may problema. Tama po ba? But what makes a lot of difference mula ng extraordinary Christian mula sa iba ay maliban na may Diyos siya sa buhay, pinalalalim niya ang relasyon niya sa Diyos. So ano itong tatlong ways para manatiling maapoy ka? Manatiling may gana ka. So nakakatuwa, no? Isang example na, mga talagang dumaan, maraming problema, no? Si Christina Sugkang. Hindi biro yan. High school ka pa lang ba? Nandito ka na? O college ka na noon? Senior high. Actually, nag-solwin sa kanya, wala na dito, matagal nang wala. Hindi biro yung dinaanan yan. Bago graduate. Daming problema sa family. Ang daming problema sa mga nakapalibot sa kanya. Pero bakit naging maalab yung desire niya na mapagtapos? Si Richard, kumbaga formality na lang, no? Yung marcha na lamang. Actually, graduate na lang yan. Tapos na yan. Hindi mo akalain nag-graduate yan. Bata pa lang yan. Dala ko na yan. Nawawala na lang bigla yan. Utusan mo bumili ng suka yan, bibili niyan toyo. Utusan mo bumili ng asin yan, asukal ang dadalhin yan. Pero and of course, yung sitwasyon sa long family. Yung sitwasyon sa family, conducive para magwala ka. Naintindihan niyo ako? Kasi maraming kalagayan sa pamilya na hindi maganda na tinutulak ka magwala. Pero meron talagang naiiba, ito yung mga extraordinary, kahit magulo sa loob ng pamilya, ini-inspire sa kanila na to do better. Kasi ayaw nila na hinangyari sa loob ng pamilya ay mauulit pagka may sariling pamilya na sila. Sana ganun ang isipan ng lahat. Diba? So ano yung 3 ways to keep your fire burning for the Lord? Number 1, overcome the excuses of the flesh. Sino mahilig dito mag-excuse? Daming dahilan. Daming palusot, ang daming alibay. Ang daming pagtalikod, ang daming pagbibitaw. Ang daming pagsusurrender, hindi ko kaya. May mga taong sabi, hindi ako mapag-pray, hindi ako mapag-fasting, hindi ako makapag-church kasi
May problema eh. Sorry, pastor, sorry, leader. Nag-away nanay, tatay ko eh. Ang daming palusot. Sorry, pastor, sorry, leader. Ang daming assignment. Yan, marami naman sa atin dito, matatas ang katungkulan sa church, sa work, matatas ang katungkulan dito sa church, ang daming trabaho, marami rito kapatid, grabe assignment, but bawat gawain nandito. Parang mundo lang naman iniikutan. Tama ba? Pero bakit yung iba, nagpa-progress? Ang iba, hindi. Kasi, mas madali magpalusot eh. Mas madali mag-excuse. Mas madali mag-alibay. Kaysa harapin yung challenges. Marami sa atin dito, galing sa broken family. Bakit? Gumaganda naman nag-grow ang faith nila. Kasi hindi nila ginawang dahilan na may problema ang magulang niya. Para hindi mag-aral na mabuti, magtrabaho na mabuti, at maglingkod sa church. Ang iba kapatid, sabi nila, wala kasing pera, may karamdaman. Kasi may addiction sa bahay, pamilya, may alcoholic, may nagwawala. Pero ang iba kapatid, despite sa mga ganong klaseng kalagayan, hindi sila tumitigil para mag-push harder towards God. Nagsisikap sila sa faith nila. Lumalaban. Hindi nila pinapayagan yung mga mabibigat na problema sa buhay ay magdagan sa Allah. Ayaw nila mag-regress. Gusto nila mag-progress. Ayaw nila mag-retreat. Gusto nila umabante. Hindi ba nakakasawa yung taon-taon lang, ganun na lang? Parating meron kang dahilan, parating kang may palusot, parating kang may ituturo. Hindi ka ba nagsasawa sa ganung klaseng buhay kung sakali man meron ganyan dito? It's about time. Baguhin naman natin. Medyo sikuhin na wala kasing katabi mo, sabi mo, magbago na tayo. Nakakasawa na yun eh. Parating lang, sino-sino na ang ating sinisi. Alam niyo awit na yun? Sa lahat ng mga nangyayari. Meron ganun eh. Daming turo, daming biniblame. Pero ang problema, they keep on closing their eyes sa mga tao na maaring katulad ng problema nila, but maaring mas worse pa sa problema, pero gumaganda ang buhay. Maraming ganyan sa school, maraming ganyan sa work. Despite halos magkapas ang problema, but merong naman gumagandang buhay. Alam nyo, hindi naman madalas kong nagkikwento to, pero puti nila. Maraming taong dumaan sa aming buhay, kapatid. Mga anak ko, wala kaming pambili ng damit. Naghihintay lang kami na mayroon maipamanan ng mga pinsan nila sa kanila para may masuot. Kaya yung mga damit ng mga anak ko noon, high school, elementary, galing na yon, pinamana na. Ilang taong kami tumira sa isang bahay, butas-butas ang saig. May tulo, nakatira na kayong bahay na maraming lata. Kahit walang piyesta, maraming lata. Kasi pangsahod ng tubig. Yung iba sa inyo na bago-bago lang nangyayari, bago lang dito sa church, makikita nyo, ganda lang buhay ni pastor, pero doon sa matagal na alam nila kung anong pinagdaanan namin. And it's so easy to make those excuses. Hirap kami, ayoko na magpastor, tigil na. Si Esther, nakausap ko yan, anak, hindi na kita kayang pag-aralin.
kaya. Pero hindi niya inaccept yan. Nag-working student siya. Try na para mag-graduate yan. Nakatulong yung pag-aalaga namin ng aso. Nagbebenta kami. Praise God, sa 4 na anak ko, 3 yung graduate ng college. Sa undergraduate, pero siyang unang nagkaroon ng sariling bahay, siyang unang nagkaroon ng sariling kotse sa 4 magkakapatid. So, hindi rin excuse niya yung kapatid, yung isang anak ko na yung bunsong lalaki, na yung paging undergraduate ay hindi mag-excel. Kaya kapatid, wag mong mamaliiting katabi mo. Maaring ganyan, kagulo buhay niya ngayon, pero pag fighter yan, pwedeng gumanda buhay niyan. So stop making excuses. Let magsabing amen. Excuses are merely nails used to build a house of failure. Isang Proverbs o American kawikaan. Relating ko, no? Excuses are merely nails. Kumbaga, yung excuses, ito yung huling pako sa pangtakip ng ataol mo. Wala na talaga mangyayari sa buhay mo. Wala na makikitang maganda sa buhay mo. Kasi, nasanay ka mag-excuse eh. Alam nyo, lahat tayo, may mga problema, lahat tayo may pinagdadaanan. Paling meron ditong katulad ko, galing sa broken family. Pero alam nyo, kung wag mawawala yung desire mo to become something better sa future, kapatid, kaya mo i-overcome eh. Kasi trabaho ni Satan, i-down ka. Ang daming negative thoughts tinatanong ni Satan sa isipan mo. Kung papatulan mo yan, wala. Kung papatulan mo yung sinasabi ng mga ibang tao, sasabihin sa'yo, wala na yung pag-asa. Sabi mong pamilya niyan, wasak eh. Palagay nyo kaya, gaganda buhay niyan. Wala mangyayari sa'yo. Getting another deliverance is not going to change you. Your life due to a lack of discipline. Ito nagiging problema rin ng iba. Nasanay na, Lord, patawad. Araw-araw, Lord, patawad. Okay, kailangan natin mercy ni Lord. Pero kung hindi ka namang mag-strive na maging better Christian ka at aasa ka lang palati sa habag ni Lord, walang mangyari sa'yo. Maraming ganyan eh. Anyway, patatawarin ng Lord. Balik naman sa dating boy. Anyway, patatawarin ng Lord. Ganyan lang ba ang gusto mo? Ayaw mo ba umangat yung faith mo? Ayaw mo ba mag-mature? Ayaw mo ba maging kuya o ate sa panampalataya? Umaasa ka lang ba parati? Of course, kailangan natin yan, habag ni Lord. Pero ang punto ko ba, hindi ka nagsisikap na may mabago sa buhay mo. Maasa ka lang sa mercy, sa grace, sa love ni Lord. Ang tawag dyan, lack of discipline. Kaya maraming tao, kapatid, magagaling sana. Maganda ang buhay sana. Pero walang disiplina, walang pagpipigil, walang pagkokontrol. At umaasa lang parati, anyway, may awa ang Diyos. Naalala ko yung binang ko many years ago, mga 30 years, 40 years ago, sabi niya, sa Diyos ang awa, sa taong gawa. Balikan natin si Paul. May gumawa ng apoy, wala na ba siyang ginawa? Gatong siya. At sa pagdagdag niya ng gatong, may problema. Natuka pa siya ng ahas. Pero hinayaan niya ba yun? Na sumira sa plano ng Diyos sa buhay niya? No. Siyang pinakamaraming churches na tayo. Despite yung near to death na experience yan. Ngayon. If you want to grow your fire for God, you have to overcome, ano? Anong i-overcome mo? Yes. Overcome excuse. Sabi mo katabi mo, overcome excuses.
Hold yourself responsible for a higher standard than anyone else expects of you. Kung meron kapatid, pinipilit nila na may makitang maganda sa'yo at umaasa na may magandang mangyari sa'yo, taasan mo pa. No. Sabihin mo, mas maasa ako na meron akong mas magandang kinabukasan kaysa yung inaasa mo sa akin. Ibig sabihin, dapat nga ikaw mismo ang mag-desire. Of course, mayroong mga tao, dahil sa sincere love nila sa iyo, nagdi-desire, may mangyayari pang maganda dyan. Meron ba kayong mga kaibigan ganon? I believe, mga lahat ng leaders dito, ganon ang tingin natin sa kapwa. Maasa pa rin ako sa iyo. This time, you will perform better. This time, you will become much stronger, much faithful. So, anong dapat tugon mo? Pwede mo sabihin, pastors, leader, di ganun ang inaasahan ko. Mas matindi ang inaasahan ko sa aking sarili. Dapat mas mataas ang standard mo sa sarili mo kaysa standard ibang tao. Kasi ikaw magdadala niyan eh. Buhay mo yan eh. Di po ba? Buhay mo yan eh. Kung hindi ka naging better o extraordinary, responsible ka dyan. Accountable ka dyan. But kung ikaw na nag-decide maging extraordinary, ikaw rin ang magiginhawaan at family mo. Can you say amen? So hold yourself responsible for a higher standard than anyone. That even your parents, that even your pastor, dapat ikaw ang pinaka-merong mataas sa standard sa sarili mo. Bakit kaya? Tanong mo katabi mo, bakit kaya? Sige, tanong mo katabi mo, bakit kaya dapat mataas ang standard ko? Anak ka ni Lord eh. Malaki ang puhunan sa iyo eh. Tama po ba? Nagigets yung ba niya sa isip ko? Kaya kung meron magtatagumpay talaga, anak ni Lord yan. Kung meron gagawang grabing performance, pa sa family niya, sa school niya, sa work, sa kingdom ni Lord, sa church, walang iba kundi yung totoong anak ni Lord. Kasi, yung mga ordinary, there's something missing sa kanila eh. Kaya hanggang doon lang sila. Wala ka makikita. Kung merong na changes mula sa dati. Number 2. So anong una? Anong unang way para makapaggatong tayo sa apoy o gana sa buhay natin? Avoid excuses. Tulukan na ninyo yan. Yung mahilig magpalusot, mahilig magturo. Sabi mo katabi mo, tulukan mo na yan. Matanda ka na eh. Tulukan mo yan, tama na. Tama yung parating naghahanap ng dahilan. Number 2, a spark may ignite the flame, but your fuel is what sustain the blaze. Gets nyo ba yun? Ha? Kailang spark, perhaps kailang na may ibang tao mag-umpisa ng apoy, pero yung idadagdag mo, yun ang magpapatuloy sa apoy. Huwag natin kakalimutan, marami sa atin dito, even I, wala pa talagang connection kay Lord. Wala pa yung desire na lumalim ang ating faith kay Lord. Actually, maraming tao mapaloob ng church o mapalabas, bukang bibig lang si Jesus Christ. Pero may sinugo si Lord para inspire ka, higitan mo yan hanggang na si Jesus Christ ay sa bibig mo lang. Dapat si Jesus Christ ay nasa puso mo. At nagiging Panginoon mo. Hindi katulad ng iba, kaya ordinary sila, kasi si Jesus Christ ay tagapagligtas lang sa kanila. Gusto lang nila parating deliverance, tagapagligtas. No? Si Lord nagpapatawad. Ayaw nila na si Lord ang Panginoon o Hari ng buhay nila. But sa iba naman kapatid, kaya nag-grow sila, ayaw nila maging ordinaryong Christian. Gusto nila maging extraordinary. Kaya meron silang dinadagdag. Gusto nila na yung apoy na sa loob nila ay huwag mawawala.
Marami kapatid, dami ng training, dami ng seminar, dami ng cell group meeting, dami ng satellite na tinan, daming Sunday service. Eh wala nangyayari. But ang iba naman kapatid, sa pamamagitan ng mga gawain na yon, nakikindel, nag-aalab. Alam nyo, although ang isa sa problem sa Los Angeles ay problem sa tubig, hindi kasi na-design yung water supply nila na pumatay ng ganong karami. Pero ang nakapagpalala ng sunog sa Los Angeles ay yung hangin. Sabi ng kapatid ko, kasi yung kapatid ko isa na sa California, although naman 1 hour away siya doon sa sunog, pinapa-evacuate na sila. Kasi expected, starting today, tomorrow, lalakas uli ang hangin. Eh, yung kapatid ko, meron siyang childhood friend sa high school, sa UP ata niya naging classmate yun. Siya muna titira. Pangalan ay si Flery. Nakarating din sa bahay namin noon, kayo malit pa. So hangin. Hangin ang nagpakalat ng apoy. Sa buhay natin, we need hangin na yon. Una, hangin ng banal na espiritu. Hangin ng pagbabago. Kasi kahit attend ka lang ng mga seminar, attend ka lang mga cell group, pero kung wala yung desire na mismo sa iyo, hindi lang yung gusto ng nanay mo, hindi lang yung gusto ng tatay mo, hindi lang yung gusto ng asawa mo, hindi lang gusto ng anak mo, hindi lang gusto ng magulang mo, hindi lang gusto ng pastor mo, sa leader. Dapat ikaw mismo ang mag-desire na may changes mangyari. In the absence ng ikaw mismo, kapatid, patatapos tong Sunday service, walang mangyayari sa'yo. Uwi ka, same person, ordinaryong tao ka pa rin. Walang burden for the soul, walang burden for the church, okay na sa'yo, paupo-upo lang dyan, walang ginagawa for the Lord. Ibig sa pagpupuri mo, pag nandito talaga, kaya minsan napapansin tayo ng mga worshipers dito sa ulan. So dry. Ikaw dapat ang mag-spark ng fire na yon. Sa Leviticus 6 verse 12, New Living Translation, meanwhile, the fire in the altar must be kept burning. Lahat magsabing must be kept burning. Hindi dapat namamatay. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood. Kita mo, may nagdadagdag to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offering it. So meaning to say, there's someone that will start the fire sa buhay natin. Mag-encourage sa iyo, mag-inspire sa iyo, maging ehemplo sa iyo. And of course, God. But nasa iyo na ang magdadagdag ng panggatong. At malaking tulong yung pag-attend mga gawain. Malaking tulong kapatid na ang mga nakapalibot sa iyo ay mga anak ng Diyos na concern sa iyo talaga. Can you say amen? Impartation without hunger will lead to disappointment. The Lord, ready magbigay ng makapahayagan, ready mangusap sa iyo. Pero ano man yung binibigay ni Lord sa iyo sa pamamagitan ng mga naririnig mo mga salita, pag hindi ikaw mismo ang mag-desire. Kanyo, maraming manampalataya, hindi tumatagal. Kasi sa kanila, basta makasimba. Pero yung desire talaga to go deeper kay Lord ay absent. Kaya maraming disappointed na mga manampalataya dahil instead, nag-grow ang faith nila, ang hinahanap nila, training. San ang iba, palipat-lipat ng simbahan. May mga ibang mananampalataya, nagmamature, nagta-turn off sa mga ganung mga tao eh. Saan ka nag-church? Kaya po. After 1 month, saan ka lang mag-church? St. Jude.
After 1 month, makita, saan ka na naman ngayon nagsisimba? Sa Immaculada. Pananampalatayang ganyang kapatid. Kaya pag tunog ng trompeta, paan ka ng Diyos sa'yo, sinong pastor mo? 10 pastor na banggit. 10 simbang pinanggalingan. Maraming ganyang kapatid. Ayoko lang dyan. Ang bagsik ng cell leader namin. Ayoko dyan, bagsik ng pastor. Hanap na naman. Ang problema, kapatid, hindi mo pwede ipagpalit yung totoong nagmamahal sa'yo. But, dahil sa pride, alam mo na yung ino-offer sa'yo ng cell leader mo at pastor mo ay talagang totoong love. Dahil sa pride, hindi ka makabalik. Maraming ganyang kapatid eh. Na-discover nila, talagang yung church ang pinanggaling ko, ito yung totoong nagmamahal sa akin. Lahat ng pangit sa akin sinasabi. Pero itong church na to, love, 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 love. Hindi ako tinutuwid. Problema lang, na-realize nila na yung church, totoong church, yung unang church na pinanggalingan nila, ito ay may totoong pagmamalasakit sa iyo, hindi na sila makabalik dahil sa pride, sa hiya, at marami pang dahilan. Kaya anong nangyayari? Wala. Patalon-talon lang. Sa atin, huwag kang papayag na mayroong nag-start ng apoy. Pero ikaw hindi mo ginatungan. Katungan mo ng prayers, katungan mo ng fasting, katungan mo ng matapat ng pagbibigay mo, Panginoon Diyos, katungan mo ng pagbabasa ng Bible. Pinakamaganda, kapatid, that will attract God, mag-soul win ka at alagaan mo yung sinosoul win mo. Diba ganun naman, pag kami nagkakaanak na, anong sinasabi natin? Ay, magulang na yan. Diba? Hindi nang gugulang. Sabihin, parang mas angat sila kaysa sa mga single. Tama po ba? So the point is, pag kami inaalagaan ka lang na soul win mo, it speaks about nagmamature ka na. Ready ka na mag-alaga at hindi ikaw yung aalagaan. Yung iba nagdi-disappoint kasi from first year hanggang 10 years, from first year hanggang 15 years, gusto nila inaalagaan sila. Gusto nila pinupuntahan sila parate. Gusto nila hinehede sila parate. Walang nangyari sa life nila. Nag-grow eh. Alam nyo, tip ko sa inyo, the surest way para alam mo kung nagmamature ka, naalagaan ka na. Hindi biro mag-alaga. Sana naiintindihan mga young people dito, mga baguhan. Hindi biro mag-alaga. Daming journey pa yan. Iyan, matagal din nawala yan. Pero maring napil niya ang love niya kay Jomel, napil niya ang love ni Lord dito sa church. Kahit mag-isa lang yan, pumupunta yan dito. Ha? Love siya kay Lord eh. Hindi yan in love kanino man, in love siya kay Lord. Can you say amen? Diba iyan? Kaya appreciate natin mga ganung tao kahit mag-isa lang dumarating. Pero magpapatibay pa sa'yo iyan kapag kami isasama ka na. At linggo-linggo susunduin mo, halika, church na tayo. Yun ang sign ng maturity. Kasi linggo-linggo na lang, wala kang kasama. Binigay na ni Lord yung dinisay mo, pero hanggang ngayon, did not produce souls. Kapatid, idagdag mo yan sa apoy mo. Paging soul winner ka, can you say amen? Your contribution is required. Hello? Hello? Tulad ni Paul, kailangan niya mag-contribute ng apoy, ng panggatong. Hindi sapat may nag-umpisa.
Anyways, kapatid, buhay mo yan. Tama po ba? Future mo yan. Pamilya mo yan. At magiging pamilya. Number 3, when you start to build a fire. Ito yung mga hindi naiintindihan ng marami. Pagka nag-desire ka lumalim kay Lord, pag nag-desire ka, kapatid, na mag-commit kay Lord, maging responsible at accountable, at nagdadagdag ka ng iba-ibang uri ng panggato kasama ng prayer, fasting, commitment, givings mo, pagdi-disciple, ano ang lalabas? Katulad ni Paul, pinagpa siya magdagdag ng apoy, lalabas na ahas. Dito nagkakaroon problema yung mga nag-desire. Ay, gusto ko na magtino. Gusto ko na magbagong buhay. I want to become a different person now. Taon-taon na lang talunan ako. Paulit-ulit. Yan, nasasabi ko ito sa iba. Paulit na lang yung nangyayari sa'yo. Tandaan mo, pagka nagpasya ka na maging extraordinary. Pagka nagpasya ka na something better mangyayari sa'yo for this year. Pagka nagpasya ka na magdagdag na mga panggatong, sa mga plano mo, panaginip mo, sa mga desires mo, ano ang lalabas? Anong lalabas? Vipers. Problema. Hadlang. Ipapayag si Satan na sususuguan ka ng ganun-ganon. At yun ang hindi naintindihan marami, nalagpas siya na may mabago. Kaya bumibigay sila. So isang bagay na dapat mo pagkakalimutan, may mapapansin ka, may lalabas sa ahas talaga. Pagka merong changes ka lang mangyari. Yung apoy na yun, desire mo. Kung maintindihan nyo, no? Yung desire mo o yung apoy na yun, hindi ito lumikha sa ahas. Kasi meron ganun, naging born again na nga ako, naging manampalataya na ako, bakit ang daming problema? Para bang lumalabas, yung pagiging born again mo, pagiging masunod mo kay Lord, ito yung gumawa ng problema mo. Totoo yan, maraming ganyan mga tao. At first on fire. Nang lumalabas yung problema, kung kailan pa ako nag-isip maging Kristiyano, dumating itong problema. Para bagang sinisisi nilang paging Kristiyano na siyang gumawa ng problema. Sa totoo lang, yung apoy na experience ni Paul, it just exposed yung viper. Pinalabas. Pinisto. Kasi ganito yan, iintindihan nyo. Noon, yung kasama mo yung mga kapwa mo lasenggero, kapwa mo chismosa, kapwa mo mga marites, litolis, at kung ano pa, hindi mo napapansin yung kamalian mo. Kasi pare-parehas lang kayo. Subalit yung ibang crowd na yung sinasamahan mo, nakikita mo na yung mali. Kaya may struggle na. Kasi yung katawan mo nasanay, katawan mo sa ganito. Then suddenly, iba na yan. Kaya may wrestling nangyayari. So yung commitment mo now at yung commitment na gagawin mo ngayon, hindi ito create ng problema. It will just expose mga dating nandun na talaga na hindi mo napapansin. Parang ganito, noon, sanay ka magsinungaling. Kala mo, normal lang yon. At minsan, pati yung pagsisinungaling mo, pinaniniwala mo totoo. Subalit, nung lumapit ka kay Lord at nag-decide ka mag-commit, ay, mali na to. So, ang tanong ko, yung paglapit mo pa kay Lord, nag-create ba yung problemang yon? O tinakpan lang?
Dati yung buhay mo ay gano'n. So, sinopress lang. Sinopress lang. Subalit nung nag-take ka na ng iba, tinake mo na si Lord, lumabas. Parang sa physical body. Diba meron yung, anong tawag nun sa ano natin, immune system ba? Ano ba tawag nun? System mo. Pagka may virus darating, pagka lumaban ang immune system mo, it expose. Karamdaman. Kaya nagkakaroon ko ng lagnat. Tama po ba? May lumalaban, kaya may lagnat. Lumalabang katawan mo. So, ganun nangyari. Kung naglagay ka lang panggatong, tumamangin faithful, magbibigay na akong tithes and offering faith, matapat. Faithful na ako ngayon. Babasa ng Bible, faithful eh. Lilitaw, pangit na dating nakatago. Palilitawin. It doesn't create. Naiintindihan nyo, kapatid? So actually, yung problema na na-suppress, ang naging dahilan nun ay hindi lang kasi obedient ka noon. Kaya walang struggle. Walang laban. Pero nung nalaman mo yung truth, gusto mo embrace yung truth, gusto mo si Lord na mag-control sa'yo, nakita mo na yung problema. Kasi nag-decide ka na maging obedient. Gets na ba ninyo, kapatid? Sino nakapanood ng football? Kasi sa basketball, medyo mapapansin natin yun. Pero mas evident pagka-football o rugby. Diba? Kung sino may dala ng bola, yung ang hahabulin. Tama ba? Para baga, lahat na lang sa'yo. Ay, sandali lamang, ba't ako pinagtutulungan nyo? Ikaw may dala ng bola eh. Ganon din sa totoong buhay. Para bagang lahat na ng demonyo sa'yo aatake. Lahat ng problema. Parang hinahanap ka. Pero actually, nandun lang. Pero noon kasi, barkada mo sila yung problema. Kaya parang wala lang. Pero yung nagpasya ka magbagong buhay na, aangat yun. Lilitaw. Kaya pagka hindi ka maggatong, dahil marami nang lumilitaw, baka hindi maluto yun. Ibigay ka. Naintindihan nyo, kapatid? Di ba pagka marami kang linuluto, mas marami kang panggatong? Tama ba? So naglilitawan na dati nakatago. Anong gagawin mo? Ang iba, hindi naglagay ng panggatong. Hindi nila dinagdagan yung prayer life nila. Hindi sila naging faithful. Hindi sila nagbabasa ng Bible. Walang take away. Kaya nung naglabas ang problema, minsan ang problema pa, pag kami kasama sa bahay, kita mo na eh, simula nagsimba ka dyan. Mati yung problema eh. Eh ikaw, dahil kulang ka sa pay, oo nga eh. Inayunan mo pa yung mali. Kaya pare-pares na kayo. At first, example, alika brother, bagong mananampalataya. Wow, on fire siya. Unang mararamdaman niya yung fire ng Holy Spirit. Wow, ang sarap sa pag. Kaya unti-unti, after ng masarap na pakiramdam, mararamdaman nila, sandali lamang, bet ang daming warfare, daming digmaan. Nag-gets mo, Brad? Sandali lang, ba't ang daming na tumitira sa akin? Sandali lang, bakit ito na nangyari sa amin? Naranasan mo lang, Brad, na naranasan mo naman magkautang. Kaya nagkakasabay-sabay. Anong gagawin ni brother? And brother James? Kung noon, 1 kilo lang ang panggatong linalagay niya, eh bumibigat ang laban, anong gagawin niya? Dadagdagan niya sa pangkilong panggatong.
Ito yung kinalimutan gawin ng iba. Kinalimutan nila mag-add ng panggatong. Alam mo na, bumibigay ka na sa ganyan eh. Ano gagawin mo? Dagdagan mo yung pagbabasa ng Bible. Talimang mo prayer mo. Kung noon, ang prayer mo, Lord, give me food, in Jesus' name. Wala gawin mo, Lord, tumadas ang pagsubok si brother ganito. Pray for others. Hindi nag-improve prayer mo eh. Ang prayer mo nung pang sarili. Kaya, ang bilis mo bumigay. Gets ninyo? Salamat, Brother Jay. Lakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo ba, the most beautiful part about building God's fire in your life is that if His fire exposes it, then it can kill it. Nagets nyo? Ito yung kagandahan pagka gumagawa ng apoy sa relasyon mo kay Lord. At dahil ini-expose nito yung mga problema mo na at mga gawa ng kaaway sa buhay mo, pagka in-expose yan, tutulungan ka ni Lord, pagtagumpayan yon. Hindi nito pababayan na i-expose problema sa buhay mo o pangit sa'yo at yung gawa ng Satan na hindi ka bibigyan ng powers para palabanan yan. Nakita niyo si Paul, ordinaryong tao lang si Paul. Pero hindi siya tinalaban ng lason ng ahas. Sabay-sabay natin basahin. The most beautiful part about building God's fire in your life is that if His fire exposes it, yung apoy galing kay Lord, exposes mga demonyo na nandyan, na gumugol sa buhay mo, then, after that, it can kill it. Para lahat tayo inaatake ng kaaway. Lahat tayo dadaan ng mga problema pagsubok. Pero ang problema, iilan lamang yung handang marunong lumaban at manalo. So, tinuturuan tayo ng mensaheng ito na huwag tayo umasa sa nag-umpisa ng apoy sa buhay natin. Huwag tayo umasa sa cell leader natin, satellite leader natin, o even sa akin. Build your own fire. At kung merong apoy nagpasimula sa'yo, gatungan mo ng katapatan at iba pang bagay sa Panginoon. Pinakamaganda, praise God. Ang iba, gusto na mag-extraordinary. Nakita ko, Wednesday ba yun o Friday? May prayer meeting na rin. Panguna ni Richard Constantino. Meron siyang dinadagdag. Dapat kapatid, kung gusto mo magtagumpay talaga dali mo yung apoy sa bahay mo. Huwag lang dito sa church, aasa ka. Dalin mo rin sa bahay mo. Start a fire sa bahay nyo, sa family mo. Sabi ni Vlad Zabchuk, your goal should be to get to a place in your life where you can walk in dominion. But you can walk in dominion if you don't have devotion. Kung gusto mo mag-dominate, dapat may devotion ka. Ang ganda kung lahat na tayo rito, bagamat meron na yung prayer meeting sa mga satellite, sa cell, maganda mismo sa bahay nyo, meron. Kahit dalawa lang muna kayo mag-start. Ha? So, dun sa picture nakita ko kay Richard, nandun si Rodrain. Tapos yung mga ibang magkakapatid na anak ni Udan. What if isama mo na yung buong family? What if mag-invite ka lang kapitbahay? Mas makakadagdag ka kaya ng apoy sa panampalataya mo. Kapatid, with that fire sa buhay mo, kaya mo ma-overcome yung mga negative thoughts. Kaya mo overcome ang depression. Kaya mo i-overcome anumang atake ng kaaway sa buhay mo.
Sa Genesis 1:28, malapit na matapos, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." Kapatid, si Lord lang ba dapat may trabaho? Sabi ng pang Diyos, okay, I'm going to bless you para maging fruitful, but gawin nyo lang ang part nyo. Rule, manage, lead. Tama nyo ba? Nakikita nyo ba sa nabasa natin? Hindi yun, si Lord na lang ang lahat. Build a flame, even it will expose problem in your life. Continue to burn, fight, press in, stand in your faith, and you will see a great victory. Now listen. Punta tayo sa disciples si Lord. Nung hindi pa natatanggap ng mga disipulo ni Jesus Christ yung Holy Spirit, very uncompassionate sila. Wala silang concern sa kapwa. Unsympathetic sila. Hindi sila nakakaintindi, hindi sila nakakaunawa ng kapwa. They were unkind, self-consumed. They loved the work na ginagawa ni Jesus Christ. They loved the miracles. Pero ang problema, wala silang affection sa tao. Pero gustong-gusto na makita ng himala. Gustong-gusto na makita yung work ni Jesus Christ. Problema, wala silang love sa tao. Yun ang mga disciples ni Jesus bago sila tumanggap ng Holy Ghost. Bigyan ko kayo mga ilang example. 3 example. Sa Matthew 19:13, patungkol sa mga bata ito, one day children were brought to Jesus in the hope that He would lay hands on them and pray over them. May pumigil ba? Sinong pumigil? O disciples pa? The disciples shooed them off. But Jesus intervened, let the children alone. Hayaan nyo nga sila. Grabe, no? Grabe mga disciples. Don't prevent them from coming to me. God's kingdom is made up of people like this. After laying hands on them, He left. Pati mga bata, pinatulan mga disciples. Kayo dyan. Second example, sa Luke 18:38 hanggang 40. Sabi diyan, He called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. So merong may sakit, si Bartimaeus, blind Bartimaeus to. Narinig niya na darating si Jesus Christ, kaya talaga lakas ang sigaw, Lord, have mercy unto me. Matagal na siyang bulag Kailangan niya ng ahabag at awan ni Lord. So habang sumisigaw siya, kapatid, merong pumigil sa kanya. Sinong pumigil? Mga disciples. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet. Imbes na sinamahan nila, halika, dalhin ka namin kay Jesus Christ. Mga disciples to Dapat tumulong sila. Parang maasyo sa church yun, halika, tulungan namin kayo. Dito ka, bago ka. Ito ang best place. Kaya lang nila. Pinigilan pa. Pangatlong example, sa Matthew 14:14. Ito ay mga may karamdaman din. At kung araw nakinig sila ng mensahe, gutom sila. Tingnan natin yung attitude ng mga disciples. And when Jesus went out, He saw a great multitude and He was moved with compassion for them and He healed their sick. When it was evening, His disciples came to Him saying, this is a deserted place and the hour is already late. Send the multitudes away. Ayaw na i-share yung pagkain sa iba. Gusto sila umuwi. Wala talagang love sa kapwa. Pero gusto nila makakita ng himala. Ganon ang ugali mga disciples nung wala pang Holy Ghost. But, so sa mga nandito yung prayer, yung foot washing last Sunday, mas madali nyo yung maintindihan to. So, before yung foot washing,
before yung Holy Ghost baptism, before yung death ni Jesus Christ, ito mga disciples, tanggap lang ng tanggap. Tumatanggap silang aral mula kay Jesus kasi magagandang turo. Grabe, great teacher nagtuturo. Tanggap lang sila ng tanggap. Parang maraming mga tao sa iba-ibang simbahan. Nakaupo lang, tanggap lang ng tanggap. Pag nangangailangan kagalingan, tanggap lang ng tanggap. Kung may ayuda, tanggap lang ng tanggap. Puros sila, puros ako, puros tanggap. Walang pagbibigay. And you know what? Dahil makasarili mga disciples, dumating ang grabing testing. Yung pag-aresto kay Jesus Christ, even yung kamatayan niya. Dahil nasanay ang mga disciples tumanggap at hindi marunong magbigay, hindi marunong magmalasakit sa kapwa. Ano nga sa mga disciples yung hinuli si Jesus Christ? Di ba lahat nawala? Ganun kapatid, pagka walang apoy sa buhay mo, gusto mo lang ikaw bine-bless. Gusto mo lang ikaw tinutulungan. Pero wala kang participation sa church. Wala kang participation sa kingdom of God. And ako'y naniniwala, kapatid, maraming bumibigay sa pagsubok dahil ganun sila. Maraming nawawala sa mga churches dahil ganun sila. They enjoy miracles, they enjoy healing, they enjoy yung love ni Lord. Ang problema, puros tanggap. Hindi humahayo, hindi nagsishare ng Word of God. Walang pag-lay hands, walang support financially. Tandaan nyo, kung ganun ang nangyari sa mga disciple, it could happen to you. Wala kang apoy na dinagdag. Wala kang commitment, wala kang investment. Tandaan nyo, yung nangyari sa disciples, turo din sa atin yan para hindi gayahin. Yung mga nabasa natin about yung disciples na tumalikod sila, aral sa atin yan, wag natin sasayangin. Jesus wants us to become a better disciple. Hindi tanggap lamang ng tanggap. But nung tumanggap sila ng Holy Ghost, nagbago lahat. Naging church builder sila. Daming gumaling, daming himala nangyari. Ang nakakatuwa rito, Brother Julio, hindi sila natakot mamatay. Bakit? May apoy na sa kanila eh. At ginagatungan ng pagsunod kay Lord, humahayo na sila. Like may threat sa buhay nila. Ang daming pumipigil, oy, tumigil kayo, wag niyo ipamalit about Jesus Christ. Anong sinagot nila? Sino susundin namin, kayo o si Jesus Christ? Grabe, ang tatapang na. Bakit? May apoy ng Holy Ghost. Pagka may Holy Ghost ka talaga, may mababago sa'yo. Lalo kung ang Holy Ghost ay nagle-lead sa'yo. Kapatid, please understand this. Tandaan nyo, as your pastor, gusto ko mag-grow ang faith nyo. Gusto ko na mapunta kayo sa isang level na grabe ang strength mo spiritually. At walang amount ng paninira sa'yo ang magpapahina sa'yo. Walang fear. Because you trust God, hindi men. Just like yung decision ko ng December, ang bigat na decision yun. But I trust God. At gusto ko umabot kayo sa ganun level. At higit sa gusto ni Lord yan. So, ikakwento ko lang to not to offend anyone. But to challenge you, maging extraordinary ka na. Bakit ang mga maraming manampalataya, ordinary sila? Because merong 5 letters ang wala sa kanila. Si Jesus Christ ang kumokontrol, J-E-S-U-S. Kapag dumating pagsubok, bagsak. Dumating paninirang kaaway, bagsak. Ordinary lang sila, wala si Jesus Christ ang kumokontrol sa kanila. As your pastor, I want to change. Ganon. Kasi kung ano lang nangyari sa 2024 sa'yo, ganyan din, mahina kang Kristiyano. Madali kang tuksoyin, madali kang iligaw, madali kang ibagsak. Na again, ikikwento ko lang to. Hindi para to condemn anyone, but to challenge you. Sa Luke 6:38, sahin natin, sabay-sabay tayo, give
and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, to make room for more, running over, and poured into your lap. Ito, intindihan nyo, no? The amount you give will determine the amount you get back. Sa Tagalog, kung anong panukat ginamit mo, yun din panukat gagamitin sa'yo now. Maraming hindi nakakaintindi ng kahalaga ng first fruit. 2 years na natin ginagawa ito. At pinakamalaki last Sunday. First time. Kaya ako'y naniniwala kung mas marami sanang nakakaintindi nito, mas malaki. At kung naiintindihan lang bakit kailangan yon, we want to have our own lot. We want to have a bigger building. Para sa akin, para sa'yo, no. Para sa maging anak mo at maging apo. Sino dito nagdi-desire ng maraming na magkaroon ng sariling sasakyan na? Kita ko, pre-request niya, no? James. Humihiling silang 4 na gulong kasi gusto niya marami masundo. Ganda. Eh, paano kung lahat tayo rito merong kotse na? Saan natin ipapark? Paano kung lahat ng young people na ito magkakaroon ng asawa, magkakaroon ng anak? At gusto na dito sa TS, diba? Dahil na-feel nilang love. Saan mo ilalaman? Kaya, naiintindihan niyo ba yung first fruit? Seed of faith? Ako'y naniniwala, last Sunday marami pang hindi nakakaintindi. Diba? Sa mga binatat pa noon o dalaga, diba yung liniligawan mo yung asawa mo noon? Nung humiling ba ng pizza pie o ng Jollibee burger yung asawa mo, kung sakali man, angel burger ba binigay mo? Hello? Naintindihan niyo ako? Nung humihiling yung asawa mo ngayon, noon dalaga pa ng ice cream, sasabi mo, ice candy ka na lang. Tama ba ako? Di ba gusto mo magpasiklab? Kahit wala ka na indudukot, sige. So bakit mo ginagawa noon yun? Kasi gusto mo ma-inlove sa'yo. Tama po ba? Nag-i-invest ka. Problema, dumating sa spiritual, ay mag-invest. Ano sabi ng scripture? Kung the amount you give will determine the amount you get. So, nung rineport na sa akin, pinagtsagaan ko yan. No, yung Lunes, pinag-pray ko lahat yun. So, nabasa ko lahat ng prayer request. So, may nag-pray ng sasakyan. Ikaw yata yun. May nag-pray ng sariling bahay. May nag-pray ng better work. May nag-pray ng abroad. May nag-pray ng magkaroon na ng love life. Totoo yan. Hindi masama yun. Hindi masama yung kapatid. Pero please, I don't want to condemn anyone, ha? Gusto ko lang maintindihan mo. Pagpalagay natin sa love life, yung nag-request na yun, hindi ko ituturo. Pero kung tatalingin nyo, lapitan nyo ako. Nung tinignan ko giving niya, sa isip ko, ito, hindi Esther makukuha nito. Hindi Hannah. Makukuha nito Jezebel. Pero love life investment niya, ganun lang. Para maging lifetime partner. Gusto ko maintindihan niyo ito eh. Basahin uli natin, the amount you give will determine the amount you get back. Marami sa atin dito ang tataas sa mga pangarap. Pero yung commitment mo, it doesn't match yung pangarap. I-match mo. Gusto mo something better, yung action mo doesn't match yung gusto mo. Sorry sa'yo. Hey, wake up. Wake up.
Hindi, hindi lang money matters yan. Tinitignan ni Lord yung attitude mo. Tinitignan ni Lord yung trust mo sa Kanya. Hello? Kaya pala, ang tagal na, ordinary Christian pa rin sila. Hindi na nag-grow. I'm sorry. Kaya marami sa atin na pag-iiwanan eh. Pero mo, grade 3, nagbigay 1,000. Tapos yung may kaya, ito lang. Something is wrong. Para bang ang hindi nila minamatch yung expectation nila sa pagtitiwala kay Lord. Wake up. Ako noon, balikan ko yung kwento ko noon. Naubos yung savings ko galing Saudi. Palipat-lipat kami. Nakitira kami sa kapatid ko sa San Pedro. Nakitira kami sa biyanan ko. Nakatira kami sa bayaw ko. Ganun, bagsak ang buhay. Pero nagkaroon kami opportunity. Si Lita, maparaan yan eh. Pinunta niya mga kaibigan niya, mga teacher. Yung kaibigan teacher, yung mga nagturo sa kanya, Ma'am, pwede ba magtinda sa kantin? Alam niyo yung ginawa ko? Kikita kami 200 per week. Pero ang ginagawa ko, magkano tithes ng 200? 20. Pero ang ginagawa ko, dinodoble ko yun. Kasi sa mind ko, God will double yung blessing ko next week. Ina-advance ko na. Yun ang totoong seed of faith. Hello? Marami, palagay ko hindi naintindihan. Kaya nga tinawag seed of faith. At tandaan nyo kapatid, everything starts sa spiritual bago mo makita. Kaso takot ka mag-invest sa spiritual matters. Ano tatanggapin mo? Hindi Hannah, hindi Esther. Jezebel. Ano ba trabaho ni Jezebel? Pumapatay na mananampalataya yun. Matapang, palaaway. Wow, nagkaroon na love life. Kakakasal nyo lang ngayon, bukas nagsasabunutan na kayo. Again, wala akong plano para i-condemn o may pahiya. Actually, maaaring nag-i-invite ako question na ikaw mag-question sa sarili mo. Am I growing? Am I maturing? Am I investing talaga sa gawain ni Lord? Paano ka tatanggap? Wala ka nga investment sa Panginoon Diyos. Kapatid, yung bang tinanim mo last Sundays, ito na ba yung maglalarawan kung anong mangyari sa iyo taong 2025? Katanungan lang. Baguhin nyo. Baguhin nyo. Level up. Mula sa paging ordinary and be an extraordinary. Paalabin mo yung apoy na sa loob mo. Apoy ng panalangin, apoy ng faithfulness, apoy ng commitment, apoy ng pagbubulay ng Word of God, apoy ng Banal Spirito, at faithfulness sa giving. At makikita mo, may mababago. May mababago. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. I hope message ito hindi nakapag-offend kanino man. But paghatid ng walang pag-iisip, pagbubulay-bulay. Gatungan mo. Gatungan mo ng tama ang relasyon kayo. Close the eyes. If our hand, thirst for God. Mas lalo, kung uhaw ka ng 2024, gawin mo mas uhaw ka ngayon. Kung sabik ka ng 2024, gawin mo mas sabik ngayon. Match your expectations. Anong gagawin